nadaramang kay pait at papatak na lang ang luha nang di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas
Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Our great God and Heavenly Father, accept our highest gratitude to your name this morning, O God, because of your goodness. Narito na naman pa kami, Panginoon, upang pakinggan, pag-aralan ang inyong mga salita. Salamat po sa inyong pag-iingat sa magdamag, sa mahimbing na aming pagtulog, at inyo kaming ginising muli upang ipagpatuloy ang amin pong pagsamba, paglilingkod, at pagsunod sa inyo sa araw na ito. Bago namin pasimulan ang amin pong mga programa ngayon at paggawa sa maghapon, salamat po dahil iningatan nyo ang aming mga hiram na buhay. At kung meron na po sa amin ngayon na mga anak ninyong may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila at naway patuloy na makinig ng inyong mga salita every morning sa amin pong God First Morning. Salamat, Ama, na lahat ng mga participants ay inyo po nawang tulungan na magampanan ng matiwasay ang kanila pong part sa umagang ito. Lalo tigit sa lahat, si Joy Alfaro na siya po ang magbabasa ng amin pong Bible reading ngayon upang sa ganun ay makinabang ang bawat isa amin. Patawarin kami at linisin, tanggapin na inyong mga anak sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po. Welcome mga kapatid. Kung mayroon po kayong naka-open na po ang inyong sound ay ang lahat ay magsalita ng amin. Amen. 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 This morning. Amen. Amen. Welcome Pastor Marlon Sakdalan at mayroon po kayong part ngayong umaga. Thank you, Dandy. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ang inyo pong pag-amin ay isang pagbati sa ating lahat na nandito ngayon sa ating platform para maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa, kundi marami tayo sa buong CLPM from Area 1, 2, 3, 4, and 5. Today is Friday. Preparation din po tayo ngayon. Si Ma'am Christine Joy Alfaro ay magbabasa po ng ating Bible reading ngayong umaga sa Judges or Hukom chapter 8. Ma'am Joy? Ang aming buhay. Andyan po ba si Ma'am Joy? Hello po, good morning po. Good morning, ma'am. And good morning po. Loud and clear po kayo. Yes po. Tayo po ngayon ay nasa chapter 8 na po ng Judges. Yes. Pinatahimik ni Gideon ang Ephraimita. Ito po ang sinasabi. Sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kaniya, ano itong ginawa mo sa amin at hindi mo kami tinawag nang ikaw ay makipaglaban sa Midian? At siya ay pinagsalitaan nila ng marahas. At sinabi niya sa kanila, ano ang aking ginawa kung ihahambing sa inyo? Di ba mas mainam ang pamumulot ng ubas ng Ephraim kaysa sa pag-aani ng Abiezer? Ibinigay ng Diyos sa inyong mga kamay ang mga prinsipe ng Midian, sina Oreb at Zeb. Ano ang aking magagawa kung ihahambing sa inyo? Nang magkagayoy humupa ang kanilang galit sa kanya nang kanyang masabi ito. Si Gideon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid. Siya at ang mga 300 lalaki na kasama niya ay nanghihina na ngunit nagpapatuloy pa. Kaya't sinabi niya sa mga lalaki sa Sukot, humihiling ako sa inyong bigyan ninyo ng mga tinapay ang mga taong sumusunod sa akin, sapagkat sila'y nanghihina at ang aking tinutugis sina Seba at Salmuna ng mga hari ng Midian. Ngunit sinabi ng mga pinuno sa Sukot, nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Zeba at Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo? At sinabi ni Gideon,
Kung gayon, kapag ibinigay na ng Panginoon sina Seba at Salmuna sa aking kamay, ay aking yuyukuran ang iyong laman sa mga tinik sa ilang at sa mga dawag. Mula roon ay umahon siya sa Penuel at gayon din ang sinabi niya sa kanila. At sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel, gaya ng mga sinagot ng mga lalaki sa Sukot. At sinabi naman niya sa mga lalaki sa Penuel, kapag ako'y bumalik ng payapa, ay aking ibabagsak ang toring ito. Noon, sina Seba at Salmuna ay nasa Karkor, kasama ang kanilang mga hukbo na may 15,000 lalaki. Sila ang nalabi sa buong hukbo ng mga taga-silangan, sapagkat napatay na ang 120,000 lalaki na humahawak ng tabak. Kaya't si Gideon ay umahon sa daan ng mga naninirahan sa mga tolda sa silangan ng Noba at Jogbeha, at sinalakay ang hukbo sapagkat ang hukbo ay hindi nagbabantay. Sina Seba at Salmuna ay tumakas at kanyang tinugis sila at kanyang nahuli ang 2 hari ng Midian na sina Seba at Salmuna, ano pat nagkagulo ang buong hukbo. Nang si Gideon na anak ni Joas ay bumalik mula sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng daang pakyat sa Heres, nahuli niya ang isang kabataang lalaking taga-Sukot at siya'y inusisa ni Gideon. Itinala niya sa mga pinuno at matatanda sa Sukot 77 katao. Pagkatapos pumunta siya sa mga lalaki sa Sukot at sinabi, narito sina Seba at Salmuna. Tungkol sa kanila ay inyo akong tinuya na inyong sinasabi, nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Seba at Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang inyong mga tauhang pagod? Kanyang kinuha ang matatanda sa bayan at kumuha siya ng mga tinik mula sa ilang at ng mga dawag, at sa mamamagitan ng mga iyon ay kanyang tinuruan ang mga lalaki sa Sukot. Kanyang ibinagsak ang tore ng Penuel at pinatay ang mga lalaki sa lungsod. Pagkatapos ay kanyang sinabi kina Seba at Salmuna, nasaan ang mga lalaking inyong pinatay sa Tabor? Sila'y sumagot, kung ano ikaw ay gayon sila. Bawat isa sa kanila, kahawig sila ng mga anak ng hari. At kanyang sinabi, sila'y aking mga kapatid, mga anak na lalaki ng aking ina. Buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas silang buhay, hindi ko sana kayo papatayin. Kaya't sinabi niya kay Jether na kanyang panganay, tumindig ka at patayin mo sila. Ngunit ang binata ay hindi bumunot ng tabak sapagkat siya'y natakot dahil siya ay bata pa. Nang magkagayoy, sinabi ni Seba at Salmuna, tumindig ka at sugurin mo kami, sapagkat kung ano ang lalaki ay gayon ang kanyang lakas. Tumindig nga si Gideon at pinatay sina Seba at Salmuna at kanyang kinuha ang mga hiyas na may hugis kalahating buwan na nasa mga liig ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos ay sinabi ng mga lalaki sa Israel kay Gideon, mamuno ka sa amin, ikaw, ang iyong anak at ang iyong apo sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng mga Midian. Sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking mga anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Sinabi ni Gideon sa kanila, mayroon akong kahilingan sa inyo. Ibigay ng bawat isa sa inyo sa akin ang mga hikaw ng kanyang samsam, sapagkat sila'y may mga gintong hikaw dahil sa sila'y mga Ishmaelita. At sumagot sila, ibibigay namin ng kusa ang mga ito. Sila'y naglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw sa kanyang samsam. Ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 siklong ginto, bukod pa ang mga hiyas na may anyong kalahating buwan at ang mga hikaw at ang mga damit na kulay ube na suot ng mga hari ng Midian, at bukod pa ang mga tanikala na nasa lieg ng kanilang mga kamelyo. Ginawa ito ni Gideon na isang ephod at inilagay sa kanyang lungsod sa Opra, at ang buong Israel ay naging babaeng
haliparot na sumusunod doon at ito'y naging bitag kay Gideon sa kanyang sambayanan. Gayon napasuko ang Midian sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila nakaya pang lumaban. At ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon sa mga araw ni Gideon. Si Jerubbaal na anak ni Joas ay humayo at nanirahan sa kanyang sariling bahay. Nagkaroon si Gideon ng 70 anak, mga sarili niyang binhi sapagkat marami siyang asawa. Ang kanyang asawang lingkod na nasa Shechem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki at kanyang tinawag ang pangalan niya na Abimelech. Si Gideon na anak ni Joas ay namatay na may katandaan at inilibing sa libingan ni Joas sa kanyang ama sa Opra ng mga Abiezrita. Pagkamatay ni Gideon, ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at kanilang ginawang Diyos. Ginawang Diyos nila ang Baal-Berith. At hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na nagligtas sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. Hindi sila nagpakita ng kabutihan sa sambayan na Jerubbaal. Sa makatuwid ay si Gideon bilang ganti sa lahat ng kabutihan ng kanyang ipinakita sa Israel. So, iyan po mga kapatid ang chapter 8 ng Hukom. Ayan, may part na nakakalungkot. Ayan, so pinapaalala sa atin sa chapter po na ito na ang tagumpay ay galing sa Diyos. Ayan, hindi po sa lakas ng tao. Ayan, ginamit niya si Gideon upang iligtas po ang Israel, ngunit matapos ang tagumpay, ano po ang nangyari? Mabilis ding nakalimot ang mga tao at naligaw dahil sa mga maling pagpili. So dito po sa chapter na ito ay, sa kabanatang ito ay tinuturo po na ang tagumpay ay dapat magdala ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Panginoon. Yan. So ang leader na hindi laging kumakapit sa Diyos ay madali pong magkamali. Ano po? At ang tunay na katapatan ay sinusubok pagkatapos po ng laban. Ayan, hindi lamang habang nasa hirap or nasa labanan. So nawa po mga kapatid ay manatili tayong tapat sa Diyos sa lahat ng panahon. Tagumpay man o pagsubok sapagkat siya lamang ang tunay na hari. Ayan, so maraming salamat po at God first morning po sa ating lahat. Amen. 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 Thank you, Ma'am Christine. Pastor Dandy, nakamute pa Pastor, kayo. naka-mute po kayo. Ay, thank you, Ma'am Sister Joy, sa inyo pong malinaw na pagbabasa. Totoo na ang talatang ito ng chapter 8 ay mayroong victory at mayroon ding pong tawag tayong ang ending ay hindi maganda kasi namatay na po si Gideon at ang kanya pong mga anak ay bumalik sa pagiging pagsamba sa mga Baal. Okay? So mga kapatid, do you have any comment or reflection dito po sa ating napakinggan sa Hukom chapter 8? Anyone? Meron po ba bibigay pa po ng insights or reflection sa kasaysayan ng huling laban, tagumpay ni Gideon kasama ang ating Panginoon? Tama, wala pong saysay ang ating pagtatagumpay kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Okay, so ma'am, ang susunod po kung wala na pong mag-reflect sa atin pong napakinggan ay si Ma'am Jaylee Manalang. Siya po ang ating magbabasa ng ating pong devotional na Lest We Forget.
Pastor Sam Tao-Tao po. Pastor. Ano yun, sir? Si Pastor Sam Tao-Tao ang sa okay. Forget. Apa. Siya ngayon ang ating ano. Okay. Ma'am Christine Joy, pwede po ba kayo mag-pray para po sa ating devotional? Ayan, tayo po ay manalangin. Panginoong Banal, dakila po kayo sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito sa chapter 8 ng Judges. Niyo po kaming pinaalalahanan, Panginoon, sa naging karanasan ng mga ng inyo pong bayan pagkatapos ng laban ni Gideon sa mga Midianites. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami maging tapat at patuloy po na maglingkod sa inyo. Sa amin pong pagpapatuloy, nawa ang inyong banal na presensya ang siya'y gawad sa amin. Patawad po sa lahat ng aming makasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po ulit sa inyo pong pananalangin, closing prayer ng ating pong Bible reading, and at the same time ay opening para po sa ating pagpapakinig ng ating pong devotional. Si Pastor Tao-Tao, andyan na po ba siya? Sir, ano? Yes, Papa, sir. Thank you, Brother Sam. At lest you forget, ang inyo pong part ngayong oras na ito. Good luck po. God bless. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned.
Prepare to meet your God. Muli po ay happy God First Morning po mga kapatid. Ang atin pong babasahin ay may kinalaman po o may pamagat po na mga babaeng pinapatnubayan ng Espiritu. Ito po ay part 2. Ang ating pong talatang sauluhin po rito ay nasa Juan 20, talatang 16 hanggang 17 at ang pagkakabanggit ng Biblia ay ganito po. Maria, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kahapon, isang resolusyon ang pinagtibay ng kapulungan ng mga kinatawan ng Missouri na nag-aanyaya kay Ginang Whitman na talakayin sa mga kinatawan ang pag-usbong ng kalayaan sa relihiyon sa Estados Unidos. Naniniwala akong ang hakbang na ito ng lehislatura ng Missouri ay hindi pa nagaganap sa kasaysayan ng ating iglesia. Ito ay bahagi ng epekto ng ministeryo ng kahangahangang si Lulu Whitman, isa sa mga pinakamatagumpay na babaeng ebanghelista ng Adventismo. Kinilala siya sa pagtatag ng hindi bababa sa 17 mga iglesia. Malayo ang naabot niya kumpara sa karamihan sa kanyang mga kasamahang lalaki. Isa pang babaeng pinapatnubayan ng Espiritu ay si Jessie Wyss Curtis na nagpakilala ng 80 mga konbertido para sa bautismo sa pagtatapos ng kanyang unang kampanyang pang-ebanghelyo. Ang iglesia sa Drums, Pennsylvania ay nagmula sa pagsisikap na iyon. Pinalawak niya ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga intern na ministro para sa komperensya. Isa sa mga batang lalaking iyon ay si N.R. Dower na naging direktor ng Ministerial Department ng General Conference. Bukod sa mga babaeng may mga credential na ministeryo, marami pang iba ang naglingkod sa denominasyon sa iba't ibang paraan. Siyempre, karamihan sa kanila ay may mga karaniwang papel na ginagampanan ng mga babae tulad ng guro at mga nurse. Ngunit, ang iba ay may mga posisyong hindi tradisyonal. Kasama sa kanila si L. Flora Plummer na naging executive secretary ng Iowa Conference noong 1897 at naglingkod bilang acting president sa bahagi ng 1900s. Noong 1901, siya ay naging corresponding secretary para sa bagong organisadong General Conference Sabbath School Department. Noong 1913, siya ay naging direktor ng departamento, isang posisyon na kanyang ginampanan sa susunod na 23 taon. Huwag rin natin kalimutan si Anna Knight na nanguna sa programang pang-edukasyon ng Adventista sa mga itim sa Timog. Siya rin ang kauna-unahang babaeng misyonaryong Afro-Amerikano na ipinadala sa India mula Amerika. Maraming iba pang mga babaeng Adventista noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at maagang bahagi ng ika-20 na siglo ang naglingkod sa mga halal na posisyon tulad ng mga tagapag-ingat yaman ng komperensya, mga kahalili ng komperensya, mga lider ng Departamento ng Edukasyon at mga lider ng Departamento ng Sabbath School. At higit pa sa mga ito, ang milyong-milyong mga babaeng hindi kilala
ng marami na bumubuo sa pundasyon ng karamihan sa mga epektibong kongregasyon. Ang atas ni Jesus kay Maria ay patuloy pa rin isinasagawa. So makikita po natin mga kapatid, no po, na hindi lamang po yung mga ministro na mga lalaki ang nagsusulong po ng gawain ng Diyos, kundi pati po ang mga babae, no, na base po sa atin pong nabasa at natunghaya, no po, na pinakikilala dito po sa atin ng Panginoon na ginagamit ng Diyos ang kababaihan sa makapangyarihang kaparaanan. No po, hindi hadlang yung kasarian, no po, makikita natin dito, upang maglingkod ng may kapangyarihan at tagumpay. Ang Espiritu ng Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng karunungan at lakas at impluensya. So makikita po natin kanina, no po, na merong isang babae na kung saan ay nanguna, no po, nanguna na makapag-convert ng 80 ng mga katao, no po. So sa madalit salita, no po, kapag ka ang Espiritu ng Panginoon ang nanguna sa buhay ng isang tao, especially sa kahit anong uri ng kasarian, no po, anong estado, ay nagbubunga po ito ng malawak na impluensya. Kung kaya ito po ay maging isang motivation sa atin mga kapatid, na hindi natin po pwedeng sabihin na wala tayong bahagi sa gawain ng Diyos. Hanggat tayo po ay gagamitin o kapag tayo po ay ginamit ng banal na Espiritu, tayo nagpagamit sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po nila, lagi tayong may puwang sa gawain ng Diyos. At yun lamang po yung babasahin natin po ating pong devotional ngayong umaga po. At muli ay God bless. Thank you. Amen. Amen po. Thank you, Barry Sam, sa inyo pong pagbabahagi ng atin pong devotional na at reflection na kahit sino, pag tayo ay na-inspired o tinawagan ng banal na espiritu, babae, lalaki, may edad man o bata, ay wala pong pinipili. As long as na tayo ay magre-response sa atin pong Panginoon o sa pagkatawag sa atin. Okay? At this moment, mga kapatid, ay time check is exactly 4:30 or 31. At tayo po'y pupunta na sa atin pong pang 24th day sa atin pong 40 days of prayer. At ang atin pong topic ngayon ay Christ's Method of Evangelism. Si Pastor Sakdalan po, ang ating area chairman ng Area 5, ang magdidiscuss nito sa atin ngayon. Pero bago po natin siya mapakinggan, tayo po muna ay mananalangin. Mahal na Diyos, maraming salamat sa devotional na amin pong napakinggan. Salamat sa hamon. Salamat na kahit sino ay na inyong tinatawagan upang maglingkod sa inyo sa pagtatapos ng inyong sagradong gawain. Sa aming panahon ngayon, Panginoon, naway gamitin niyo po kami, sino man, anuman kami, babae man o lalaki, tulad ng inyong paggamit noon sa mga kababaihan sa unang panahon. Nawa o Diyos, lagi naming maramdaman ang pagkatawag sa amin. At kami naman, Panginoon, ay handang tumugon sa mga hamon, sa mga challenges na aming hinaharap sa amin pong paglilingkod sa inyo. Ang amin pong inaasahan ay ang tulong at ng banal na Espiritu, at sa biyayang ito, kami po ay magtatagumpay. Tulungan niyo po si Pastor Marlon Sakdalan sa kanya pong pag-discuss ngayon sa aming topic, Christ's Method of Evangelism. Salamat po, Ama. Kasama namin kayo ngayon sa umagang ito.
sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Pastor Wonderful God, first morning po sa inyo lahat mga kapatid. Yan, first morning po. I-share ko lang po yung screen ko. Yan. Christ's method of evangelism. Ito po ang topic natin ngayon, kung paanong napakabisa ang pamamaraan ng Panginoon sa kanyang pakipag-ugnayan sa ibang mga tao. Ang sabi po sa Ministry of Healing, page 143, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with people as one who desired their good. He showed sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he invited them, follow me. Wala na hong bibisa pa at wala na hong gaganda pa sa method ng Panginoon. Ang kanyang pong pamamaraan ay siya mismo ay pumupunta, kinakausap, at sinasamahan yung mga tao. Sa panahon natin ngayon, marami tayong mga ginagawang mga evangelism. At kung minsan ay maiksing panahon lang ang ating ginugugol. Pero dito ay makikita natin na yung pamamaraan ng Panginoon, hindi ho yung kagaya ng panahon natin ngayon. Pero ito ay dapat nating isagawa na tayo po ay makiminggel sa mga tao. Kasi mabisa akong instrumento na magkaroon ng koneksyon dun sa mga tao. Kaya ito na ho pinakamahalaga at pinakamabisang instrumento kung paano natin maabot yung mga taong dapat nating abutin. Yung paraan ng Panginoon ng pangangaral, paraan ng pag-evangelize, paraan ng pag-abot sa mga tao. Since this was Christ's method of witnessing, when we receive the baptism of the Holy Spirit and Christ begins living more fully in us, He will begin seeking to manifest this method of witnessing through us. Tayo gagamitin ng Panginoon sa magitan ng baptism ng Banal na Espiritu. Kapag natanggap na natin po yung baptism ng Banal na Espiritu, magsisimula po yung diwa na yon ng pamamaraan ng Panginoon upang ang ibang mga tao ay ating maabot sa pamamaraan ng ating Panginoon. Christ's method was to take initiative in contacting those around Him. He wants you and me to do the same. Siyempre, kung tayo po yung mga Christians, we are Christ followers, kung ano ang kanyang ginawa, ayun din po ang ating gagawin. Kung ang kanyang method ay makipag-contact doon sa mga tao, yun din ang gustong makita niya sa atin. Maaring sa iba, mahirap ito. Sa iba ay napakadali. May mga taong madaling makipag-ugnayan sa kanilang kapwa. May mga taong mahirap gawin ito. Subalit, kapag tayo ay nabaptize ng Banal na Espiritu, ito ay magiging posible. If you find it difficult, you need to continue pray for the Lord to help you with this, and He will. Ang sikreto ay ating ipanalangin sa Diyos na ating magawa yung kaparaanan ng ganitong pamamaraan. Mayroon ho kaming bina-Bible study. Kasama ko ho si Brother Dan Cruz, ang presidente po namin dito sa distrito ng North Bulacan 2. Mag-asawa po sila, may kaya po sa buhay. Pinupuntahan ho namin yon weekly. Pero na lang kung mayroong mga busy gawain, hindi namin napupuntahan. Mahabang panahon na ho namin silang bina-Bible study. Actually, sila po ay nag-decide na, pero maghihintay lang ng konting panahon para sila ibabautismuhan. Alam po ninyo, hindi pa ho sila Adventist. Nangako na magpapatayo ng church. Nagkaroon kami ng connection, ng friendship. Dahil
weekly napupunta namin sa bahay. Nagkaroon ng personal contact at nakakapag-open na, nakakaroon kami ng magandang Bible study. At itong taong ito, kulang na lang bautismo, itong mag-asawa, kulang na lang bautismo, at sila ay willing na magpatayo ng church. Dahil may kaya, nabanggit niya, kahit na 5 milyon ay mapapatayo po sila ng church. Sama ho na sa panalangin yon, at sila po ay talagang konvertido, gusto nilang magpasok sa Panginoon. Yun ay nakita ko na dahil nagkaroon ng personal contact, madali na silang mailapit sa Panginoon. Yun din ang paraan ng Panginoon gustong gawin natin. Remember, it is Jesus in you who prompts you to do this. Of course, ang Panginoon talaga ang siyang nag-uudyok sa atin upang gawin itong bagay na ito. As you continue to yield yourself to His control in every area of your life, your witnessing will become more and more like His method. So kapag pinapractice natin yan, tayo makipagmingle sa tao, makipag-connect tayo sa mga tao upang may share natin yung good news na naranasan natin sa Panginoon. Ang ating pag-witness ay magiging kagaya ng ating Panginoon. So, nice lang ng Panginoon na atin lapitan yung mga tao, gawin yung paraan kung paanong ginawa ng Panginoon, magpag-contact tayo sa kanila. At tayo po mga kapatid, naniniwala ako, unti-unti maranasan natin kung paano natin ibahagi ang Panginoon sa ibang tao. Of course, yung karanasan natin ang ating pwedeng bahagi kung paano binago ng Diyos ang ating buhay. Bago natin may share yun, kailangan natin naranasan muna sa buhay natin kung paano binago tayo ng Panginoon. When we continue to pray for the baptism of the Holy Spirit, more and more of the love of God will be manifested in our hearts. Patuloy lang po mga kapatid sa ating pananalangin dahil hindi natin magagawa ang isang bagay kung hindi tayo pangunahan ng banal na Espiritu. Yung method ng Panginoong Hesus, hindi rin natin magagawa sa buhay natin. Maliban na tayo puspusin, pangunahan ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin manalangin, at manalangin upang patnubayan tayo ng banal na Espiritu. Diyan po sa Romans 5:5, ganito ang sinasabi. And hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. This love will be seen in our ministry to others. They will begin to gain confidence and be willing to share with us the things that concern them. Yung mga taong ating nakakasalamuha, mga taong nakakausap, may kanya-kanya hong pinagdadaanan yan. Hindi ho natin alam o anong kanyang pinagdadaanan, pero bawat isa mayroon hong pinagdadaanan. Sabi diyan, everyone has hurts, disappointed dreams, frustrations, and problems with which they are struggling. Kaya nga ho, pag yung tao tinignan natin, hindi ho natin alam kung anong kanyang sariling pinagdadaanan, yung mga pain, disappointed dreams, mga frustration nila, na sila ay nag-struggle. So sa magitan nun na ating nalalapitan sila, ay naibabahagi yun natin yung mga ibinibigay ng Diyos sa atin na mga providences. Po pwede nila makita roon yung kasagutan doon sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ito ang rason kaya tayo ay pinaunahan ng Panginoon. Upang sa magkagayon, magkaroon sila ng kasagutan doon sa mga tanong nila o doon sa mga problema nila na i-reveal naman ng Diyos sa atin at i-reveal sa kanila sa pamamagitan po natin. Ibig sabihin, gumagamit ngayon ang Diyos ng mga tao at tayo po yon upang yung mga taong mayroong pinagdadaanan sa buhay ay magkaroon ng kasagutan sa magitan po natin. Sabi po ni Mrs. White, ito po yung binabanggit niya, Christian sociability is altogether too little cultivated by God's people, especially should those who have tasted the love of Christ develop their social powers, for in this way they may win souls to the Savior.
So yung pong pakikisalamuha sa mga tao, mahalaga po pala ito, napakahalaga. Sapagkat ito po ang pamamaraan in order for us to win souls to the Savior. Malaking bagay, malaking pagkakataon na atin hong may bahagi at atin hong mailapit sila sa Panginoon. So it is through personal contact and association that men are reached by the saving power of the gospel. Thoughts from the Mount of Blessings, page 36. Yun po pala, para sila'y maabutan ng pabalita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. It is through personal contact. Mas pinakamabisa yung magkaroon ng personal contact, personal mong masabi sa kanila yung pinagdaanan mong mga pagpapala, yung biyaya na galing sa Panginoon. Pag narinig po nila yon, ay nagiging mabangong samyo sa kanila na yun ay gusto nilang maranasan din kung papaanong naranasan mo ang pagpapala at biyaya ng ating mahal na Diyos. How does this all apply to the Spirit-filled Christian? First, pray for Christ to continue to fill you with His Spirit and give you the passion for souls that He has. Kung wala ho tayong masyadong passion para sa mga kaluluwa, para sa mga taong gustong mailapit natin sa Panginoon, we have to pray that the Holy Spirit fill our hearts ng ganong passion para yung mga tao'y malapitan natin at may bahagi ang pabalita ng Ebanghelyo. Second, pray that God will provide the opportunity for you to begin coming close to them, to help them in some way. We must be willing to invest the time and energy it takes to come close to people. Talagang magbibigay ho tayo ng panahon, pagkakataon, yung iba na nagtatrabaho, maaari yung mga katrabaho nila, ang kanilang pagtutuunan ng pansin, yung nag-aaral, yung mga kaklase na, pagtutuunan ng pansin, kung saan man po tayo naroon, ay yun po ang ating bibigyan ng pansin, magbigay tayo ng panahon upang magkaroon ng connection sa ibang mga tao at sila ay ating papabalitaan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Our interest in them must be genuine. Dapat pong maging tunay ang atin hong pagkikare sa kanila. Truly caring for them and wanting to help them. Pag nakita ho ng tao yung genuine na care para sa kanila, pag naramdaman po nila yon, madali ho nating may pasok ang Ebanghelyo sa kanila. When in contact with those you are praying for, look for the openings God gives you to share with them. Pag mayroon akong conversation, mayroon ng contact, nag-uusap na, yun ho naman ang pagkakataon para makita natin yung mga openings na binibigay ng Diyos para maibahagi na sa kanila ang kabutihan at biyaya ng Panginoon. Kaya yung method ho ng Panginoon, pag ito ang ating ginamit, ito po ang pinakamabisa upang maibahagi ang Ebanghelyo sa ibang mga tao. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon, patuloy tayong pangasiwaan ng banal na Espiritu at magamit tayong mabisa ng Panginoon upang may bahagi ang kabutihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos kayong umaga. Wonderful God, first morning po. Amen. 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 Thank you, Pastor Marlon Sakdalan, sa malinaw na inyo pong ibinahagi sa Christ's method of evangelism. Time check po tayo mga kapatid is 4:48. So, ang mensahe po ngayong umaga ay ang Panginoong Jesus mismo ay meron po siyang napakagandang pamamaraan. So dito po sa ating chat ay meron po mga message na atin pong pag-uusapan bago po tayo dumako sa ating mga rooms or sa ating breakout rooms. So, meron po tayong 30 minutes. Ang sabi po ng ating pag-uusapan ay lists the elements of Christ's witnessing method
Pangalawa, why do you think Christ chose this method for witnessing? Ang sa Tagalog po, number 1, ilista ang mga bahagi o elemento ng paraan ni Kristo sa pagpapatotoo. Bakit, pangalawa, bakit sa tingin mo pinili ni Kristo ang ganitong pamamaraan sa pagpapatotoo? Okay po, it's time to go. Kung anong room po tayo, so ibigay po natin yan sa atin pong mga taga-studio para po tayo ay mahati-hati sa atin pong breakout rooms. Nandiyan si Brother Melvin. Ayan, nandyan tayo lahat. God first morning po. Ang tagal pumasok. Na mag-lead. Sige po, Brother Tony. Magandang umaga sa atin lahat mga kapatid at God first morning. At tayo ay 6 pa lamang. Marami naka-assign sa atin at tinignan ko kanina. 6 lang yung magiging breakout rooms para maraming maka-join. Kaya lang yung iba, mga hindi nakapindot, ano? May technical problem siguro. God first morning po, Brother Tony, Sister Marilyn Simafranca, Normita Barun. Good morning po. Good morning po. At kayo din si Brother Romeo Correa at Sister Tess. Ayan, ano, meron ba? Pumasok. Nako, anong oras tayo babalik? 5:20. Mahaba na yun, ano? 5:20, so meaning 30 minutes tayo mga kapatid. Sige po, dito yung ating mga questions. Tayo ay mananalangin muna bago tayo magsimula, no? Bago tayo mag-usap. Tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal naming Ama, banal na nasa langit. Sa umaga na ito, nagpapasalamat kami muli at kami ay in-invite mo dito sa breakout room na ito. Nawa, makita namin ang iyong Christ method upang sa ganun na ito ay aming magawa at malaman namin ang sikreto at ang mga procedures nito para sa aming makatulong sa aming patotoo at pag-emisyon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, babalik tayo ng 5:20, so meron tayong 30 minutes mga kapatid. And hindi na yan may short kahit tumubara pa ng konti, 5:20 pa lang yun eh. At marami tayong pag-uusapan. Ano po? Yan ang oras na sa inyong screen. At ang unang tanong ay, buksan ko lang ilista ang mga bahagi o elemento ng paraan ni Kristo sa pagpapatotoo. Yan ano po. Sino po ang unang mag-share mga kapatid? Magbigay lamang ng 1 o 2 kung ilan ang gusto niyo po ibigay. Sino po ang gusto mag-share? Ano ba yung kanyang paraan ng kanyang pagpapatotoo? Ayun, yun. Sige po, Ma'am Normita, go ahead po. Yan ang gusto ko. Meron mga nagtataas ng kamay. Sige po. So, meron po tayong mga elemento ng mga paraan ni Kristo para sa kanyang witnessing. So, ano po yung mga yun? Siyempre, yung kanyang, unang-una yung kanyang pagmamahal sa mga tao, yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagtuturo, yung pananalangin sa kanila, at paggawa ng himala. Kung papansinin po natin ang pinaka-method niya talaga dyan, yung pagpapagaling eh. Hindi po niya ginamit yung pangangaral. Yung kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ito ay kanyang ginawa. Dahil out of
of His love to these people. Ano po, yun yung kanyang mga ginawa upang mas mapalapit pa sa kanya yung mga tao. So sa atin po ngayon, ang pwede natin gawin ay gawin din natin yung mga methods na yun ni Kristo. Yung mahalin natin ang ating mga kapwa, ilapit natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Katulad po ng mga ginagawa namin sa school. Meron kaming daily prayer para sa mga bata. Araw-araw may mga naka-schedule yan na ipinananalangin namin sila, yung mga magulang nila, ipinananalangin namin sila. Ano po. Isang paraan yun para lalo pa silang mapalapit sa paanan ni Kristo. So, sa atin po, hamon po yan na sundan natin yung mga yapak ni Kristo para tayo po ay lubos na maging instrumento sa pagtatapos ng kanyang gawain. Amen. Salamat po, Ma'am Normita. Tama, anong ginawa ni Jesus? Number one, pinakita niya mahal niya yung mga tao. He mingled with them. Hindi muna siya kagad hindi muna agad siya nangaral. Sabi nga sa nabasa ko dati, mas marami pa yung ginawa niyang pag-healing ministry kaysa sa kanyang pangaral. Kasi gusto niya makita ng mga tao na mahal niya ang mga tao. So ganoon din ang gusto niya sa atin. At kailangan muna nating matutunang mahalin ang mga tao. Salamat po sa pag-share. Sino pa po ang gusto pang mag-share? Sa ating mga kapatid, huwag kayo mahiya mga kapatid. Brother Melvin. Sige po. Mr. Korea. Sige po. Tunay na talagang kung ating gagamitin yung Christ method, siya ay nakipag-mingle sa mga tao, nanalangin, ano man ang kanilang sitwasyon sa buhay, mayaman man o mahirap, ay kanyang inaabot. Ganun din tayo mga kapatid na dapat tayo ay makipag-mingle sa kanila kung ano man ang kanilang maaaring mga problema sa buhay, atin silang bisitahin, kausapin at ating bigay sa kanya ang pagmamahal ng Panginoon para sa kanila. Kasi kung ating agad na gagawin yung pagbibigay ng Bible study, ay parang baka sila ay medyo mag-alangan. Kaya nga kinakailangan maging maingat tayo sa ating pagbibigkas ng ating mga bibig upang sila ay hindi ma-open. Kaya nga napakahalaga na yung panalangin sa kanila, yung pagpapakita ng ating pag-ibig, kung ano man ang kanilang maaaring pangangailangan sa buhay. Halimbawa ay tayo ay pwedeng maglinis ng kanilang mga bahay, o kaya ay meron tayong pagkain na pwedeng iabot sa kanila, at tayo ay makipagkaibigan muna bago tayo magbigay ng kaukulang Bible study sa kanila. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Hello po. Hello po. Sige po, go ahead po. Sino po? Si Ma'am? Es de la Peña po. Si ano pala, si Ma'am. Go ahead po. Sige. Okay lang. Ako po ba? Ay. Sino po yung una nagsalita? Sige, kung sino po yung gusto. Sige, nalito na ako. Umiilaw para-parehas yung mga pangalan niya. Si Ma'am Tess ba yan? Si Pastor Joe. Si Ma'am Tess muna. Sige po. Sige po. Kasi po ang Panginoon, yung kanyang approach for different people, iba-iba. Kasi alam niya, pasan niya yung puso ng bawat tao Alam niya yung kaisipan ng bawat tao. Kaya yung mga method na ginagawa niya for different people ay different approaches. Okay din po na atin na yun ang maging pamantayan din natin sa atin pong pagmimingil sa ibang tao. Yung po bang magiliw ang kanya rin pananalita kahit po sinasaway niya yung mga tao na gumagawa ng kasalanan. Kasi kung ang pagsaway niya ay yung sobrang strict or sabihin natin na parang marahas, hindi po siya magiging example ng pagiging mapagpakumbaba at pagiging isang
halimbawa ng mabuting preacher o mabuting teacher. Kaya po ang Panginoon natin, Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesus, kung susundin natin ang kanyang method, ay magiging successful po ang ating evangelism. Ano po? Yung pagpapagaling, although hindi naman natin yan, ala po tayong power, Brother Melvin, ano po, na maggamot ng mga may sakit. Yung power po ng prayer, napaka-importante po. Yan po, experience ko na po, brother. Ang Panginoon, kapag po tayo lumalapit ng may kapakumbabaan, lumalapit po tayo ng sincere. Ay dinadalangin, hindi lang sarili natin, kundi ang mga tao, lalo na ang mga may sakit. Very powerful po ang praying. Yan po, ito po. Ayan, salamat po Ma'am Tess. Ayan, ano po, yan ang pinakamaganda sa pag nakimingil tayo sa tao. Huwag natin kalilimutan yung pananalangin, lalo na sa may mga sakit. Ano po, maganda yan, ano. Si Pastor Joel, sige po, go ahead po. Okay po, good morning sa lahat. Merong nag-e-echo. Dalawa yata yung nakalito dyan. Meron kasi yung simbahan nagbabagting. Bumabagting. Sige, kala ko ba? Maingay. Okay lang ba maingay? Sige po, rinig naman kayo. Kala ko yung may echo, hindi naman pala hindi na natin pwede i-stop yung tunog na yun. Sige po. Okay po, yung sa akin lang, may 7 kailangan tayo. Una, ang himala ni Kristo na ginawa dito sa sanlibutan, kanyang ministeryo, yung pagpapagaling sa mga sakit, at yung pagpapakain sa mga tao na 5,000, yun ang mga isang himala na ginawa ni Kristo. Pangalawa, ang kapangyarihan o katuruan na ginawa ng Diyos na kung paano siya nagturo sa mga tao ng kabutihan. Yung pangatlo, walang kasalanan o wala siya kasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga taong maliligtas. Ang ikaapat, katuparan o mga propesiya na mula sa una hanggang ngayon natutupad na yung mga propesiya na nababanggit sa Biblia. At higit sa lahat, hindi nawawala yung pangangaral ng kaharian ng Diyos na siya ibabalik, nagprepare. At yung ika-6, yung pag-ibig at awa ng Diyos sa tao. Ano pa't binibigyan niya ng tsansa ang mga taong makasalanan na magbago pa. At ang last, yung pagbuhay niya kay Lazaro ng isang himala na binigyan niya ng buhay, na nagpapatunay na tayo ay kung manatiling tapat sa Panginoon, tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun lang po sa maikling Amen. kasagot. Salamat po Pastor Joel. Ang lahat ng bilanggit ni Pastor Joel ay tumutugon sa pag-ibig. Ano po? Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa kanyang mga anak, sa mga tao, ay tunay na yun ang priority niya, yung pag-ibig. Ano? Kaya lahat yan ay nais niya kasi makasama tayo mga kapatid. Ano? Mayroon akong copy ng lesson na yung kanina. Ito yung mga sumusunod na nakuha ko sa mga pamamaraan ni Jesus. Ano? Number 1, nakisama siya sa mga tao. He mingled with them. Sabi ng gano'n. Ano? Kasama siya sa mga tao. Wala muna kahit anong pangaral. Ano? Ano yung ginawa niya? Nais siya kasi pinakita niya sa mga tao na gusto niya yung kabutihan ng mga tao, na gusto niya mapabuti yung mga tao, kaya nakisama niya sa mga tao. Ano po? Gusto niya mapabuti yung mga tao, pinakita niya yung pagmamahal, ipinakita niya yung tunay niyang simpatya, yung tunay niyang nais sa mga tao. Hindi yung makikisama, hindi yung tawag dito nakisama ka dahil mayroon kang gusto sa kanila para bang may self-interest ka. Hindi yung ganun, ano? Kundi nais niya magbigay sa mga tao. Pangapat, yung tinugunan niya yung mga pangailangan ng mga tao. Nandiyan na pumapasok yung nagpagaling siya na may mga sakit. Nandiyan na nga yung ipinanalangin niya yung mga tao. Pinakain niya yung mga taong nagugutom, kagaya ng sinabi ni Pastor Joe. Yan, ano? At panglima, nakuha na ni Jesus yung pagtitiwala ng mga tao. Doon na nakuha na yung ni Jesus yung mga pagtitiwala ng mga tao. Kaya marami na ang sumunod sa kanya. Doon pa lang niya sinabi pagkatapos na inanyayahan niya yung mga tao na sumunod kayo sa akin. So yun, ano, ganyan ang pamaraan ni Jesus. Napakahalaga ng umpisa. Yung he mingled with them. So kailangan tayong makimingil sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. At pagkatapos kailangan natin ipakita yung ating pagmamahal sa kanila at pagmamahal ng Diyos sa kanila.
Pero may tanong ako mga kapatid. Itong gusto ko natin pag-usapan. So, paano? Ano yung unang step? Paano natin magagawa yung mga yan? Yung mga pamamaraan ni Jesus. Sige po, Brother Tony. Go ahead po. Maganda po yung mga na-share natin. Ako po, ang naintindihan ko po ay unang-una ay wala po tayong tinatawag ko na transactional agenda. Kapag tayo po ay we mingle with men or yung kapag nais po nating, yun nga po, dalhin yung pabalita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kasi karaniwan po sa nangyayari sa atin ganito, di ho ba? Kapag meron tayong, typical po ito kapag meron tayong tinatawag na crusade, evangelistic crusade, kasi usually yun po ang ginagawa natin. So tayo po ay naatasang dumalaw sa isang barangay, halimbawa. So, siyempre hindi naman lahat po ay speaker or bahagi nung gawain na yun. So, ang pinaka-role ng karamihan ay magdadalaw. Magdadalaw para humanap ng mga tao na yun nga pong makadaog palad na ang layunin ay siyempre madala doon sa pamamayag o sa krusada. So, unang-una pong nakita ko sa ginawa po ng Panginoong Jesus ay sa kanyang paglapit, wala ho siyang layunin na iba, kundi gusto nilang pong maibahagi yung kabutihan ng Diyos. So kung ilalagay po natin, o pag-ibig ng Diyos, kung ilalagay po natin sa kapanahunan, napakahalaga pong tandaan natin na ang gawain po ng mag-converte, yung the task of convicting, convincing, and converting any person ay hindi po natin gawain yon. Gawain ng Holy Spirit. Ibig sabihin, kailangan mawala ho sa ating isipan na kaya po natin kakausapin yung tao dahil gusto natin siyang maging Adventist. Hindi naman, kumbaga, talagang yun ang layunin natin. Yun ang talagang gusto natin. Pero hindi dapat makita sa atin yon. Kasi ang problema ho nun ay unang-una, hindi po natin gawain yun Gawain nun ng Holy Spirit yun Pangalawa, may agenda na kaagad tayo. Ngayon, ang problema ho doon kasi, ang challenge po doon, kapag hindi po siya naging Adventist, dalawa po ang magiging epekto sa atin. Either mapaprostrate tayo, pangalawa, hindi na natin siya magiging kaibigan kasi hindi siya naging Adventist. Di ba? Pag makipagkaibigan tayo, ang gagawin natin ay, halimbawa, dahil gusto natin we will offer everything, we will promise everything, dahil ginagamit natin yun para para mapapayag natin siya sa gusto natin na sumali nga po doon o kaya yung sumama sa gawain. So ang maganda ho talaga yung we just have to make friends. Makipag-ibigan tayo kahit na po sa usaping simpleng pag-iibigan ay wala hong gusto na kapag nakipagkaibigan ng kapwa, makipagkaibigan sa atin, meron siyang agenda. Kasi ang pagkaibigan wala pong agenda. Ang ibig kong sabihin, pag tayo humayo, wala tayo ibang dala-dala. Kung gusto lang natin maibahagi yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung sabi ni Pastor Marlon kanina ibinabahagi natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, ngayon, kapag halimbawa po, typically kasi kapag gayon nga po, kapag gayong yung tayo po ay yung naatasan nga po tayo makihalubilo, ay pag may layunin po tayong nais natin siyang maging ganito, maging ganon. Ang nangyayari ho kasi, kapag hindi nga po siya naging Adventist, kadalasan ginagawa natin ay kumbaga hindi natin kaibigan na. Pupunta naman tayo sa iba para doon naman tayo makipagkaibigan naman. Kasi ang nagiging goal kasi natin sa pagkipagkaibigan, kailangan maging baptized Adventist siya. Pag naging baptized Adventist na ho siya, okay ka na, baptized Adventist ka na, iba naman ang pupuntahan ko. Kaya yan po ang naging isa sa mga dahilan kung bakit marami tayong nakapabinyagan, marami din po ang lumalabas. O sa isang pag-aaral nga po, sa 10 nagiging Adventist, 4 po ang nawawala. Actually, ang totoo po niyan, for the last 4 years, sabi po ni Dr. David Dream, 1 million a year ang nawawala po na Adventist sa atin. 1 million. Napakarami po nun.
So, dito po kung ating titingnan, susundan po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Wala po siyang ibang layunin. Ang layunin lang po niya ay maibahagi po ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, upang ma-inlove po yung tao sa Diyos. Kasi pag na-inlove po yung tao sa Diyos, ay lahat po ng ipagagawa ng Diyos ay gagawin niya dahil in-love nga po. So, yun lang po ang gusto kong i-share. Tayo po ay magkipagkaibigan na wala pong agenda, kundi i-share lang natin yung ginagawa po ng Diyos sa ating buhay. Yun lang po at po rin ng Panginoon. Amen, Brother Tony. Amen. Yan ang pinakamabisa kasi ang Christ method, pagkakaibigan. Tama si Brother Tony, no? Kapag nakipagkaibigan tayo, pwede yan mag-last ng forever, ano? Di man siya tumanggap sa ngayon dahil kaibigan natin siya, magiging tuloy-tuloy yung ating pakikisama sa Kanya. Hopefully one day, no? Sabi nga ni Brother Tony, ang Holy Spirit gagawa yan sa puso niya. Ano po? Kaya yan ang tunay na mas effective kaysa sa lahat. Kaya yan natin dapat pag-aralan, ano? So babalikan ko yung kanina kong sinasabi na para magawa natin yung mga yun, makikimingle tayo sa kanila, makipagkaibigan tayo sa kanila, at lahat ibigay natin sila, o ibibigay yung mga pangailangan nila, kagaya ng Christ method, ano? Ano yung pinakauna nating dapat na meron tayo o dapat natin gawin bago magawa natin yung mga yun? Number 1, mga kapatid, dapat tayo ay puspos ng Holy Spirit na gawin ang mga yan, ano? Hindi natin magagawa ng hindi tayo puspos ng Holy Spirit, ano? Para lang tayo napipilitan yan pagka ganun. So dapat tayo puspos ng Holy Spirit, sabi sa lesson, ano? Base sa lesson na nating pinag-aralan kanina. At para naman na maibigay natin yung pag-ibig sa ating kapwa, dapat talaga puspos tayo ng Holy Spirit. So paano mo iibigin yung kapwa mo na halimbawa na feeling mo inahapuso ka na lang, di ba? Pero kung puspos ka ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi mo yan iisipin na inahapuso ka na lang. Parang si Jesus yan yung giving without expecting anything in return, ano? Agape love, ano? Tapos ano pa, pagkatapos nun ay bubuksan ng Diyos yung oportunidad. Kapag puspos ka na ng Holy Spirit, may pag-ibig ka na sa kapwa, bubuksan ng Diyos ang opportunity na makalapit ka at makatulong sa mga tao. So at pagkatapos nun ay ibibigay niya, ituturo niya sa iyo yung mga tamang salita. Yan ang mga nagagawa kapag puspos tayo ng Holy Spirit, ano? At pagkatapos ihanda ang puso ng mga tao na nais niyang abutin natin, mga kapatid, ano? Lahat ay magsisimula sa pagka tayo puspos ng Holy Spirit, mga kapatid. Paano ka naman magiging puspos ng Holy Spirit kung ayaw mong buksan ang iyong puso, di ba? Ang sabi ng mga nakakaraang lesson, buksan muna natin ang ating puso para makapasok si Jesus sa atin, ano? Bago naman natin buksan yung puso, kailangan mo natin i-empty. O, di ba, kung babalikan natin mga previous days, dahil pag may laman yan na kasalanan, paano papasok si Jesus, mga kapatid? So ganun, ano? Ganun. But anyway, habang tayo ay unti-unti na natututo, napupuspos ng Holy Spirit, yung pagkakaibigan ay number 1. The best Christ method na pagkakaibigan. Hindi yan magiging failure kapag natuto kang makipagkaibigan. Kagaya ng share ni Brother Tony, no? Hindi man sila tumanggap, hindi man natin sila magiging kapananampalataya. Friends pa rin tayo. Who knows, one day, di ba? Ang Holy Spirit gagawa sa kanilang puso. Salamat po sa mga ating mga share. Mayroon pa tayong 10 minutes para sa prayer, pero gusto kong marinig si Brother Esme. Nandiyan pala ikaw. Kamusta? And first morning po, halos nasabi na po lahat eh. Oo, tama. Ang tanong ko lang, Brother Esme, marami ka na ba naging kaibigan dyan? Ay, nako. Yung may-ari ng Kalabaw. Marami pong kaibigan dito at talaga pong ang Panginoon po gumagawa na nakakamangha kapag ka po tayo ay nagpasakop sa Panginoon. Yung hindi natin akalain na mangyayari ay tunay na nangyayari po. Amen. Praise the Lord. Marami po. Yung may-ari ng Kalabaw, kaibiganin mo ng gusto, Brother Esmin. Para pagka naggatas na. Ayaw po, kaibigan po. Pati na nga po yung Kalabaw eh. Kaibigan na rin. Amen. Praise the Lord. Ganun na po. Yan ang ating salamat. So yan, salamat din. Yun ang pangalawang tanong pala, no? Madali lang din naman ito. Bakit sa tingin mo pinili ni Kristo yung ganitong pamaraan patotoo? So bakit nga ba pinili ni Jesus yung ganitong pamaraan at patotoo?
Dahil ang pagbabago ng puso ay nagsisimula mga kapatid sa relasyon. Ayan, magbabago yung puso ng tao kapag nagsimula muna sa relasyon. Hindi sa pangangaral lamang, hindi sa Bible study agad, hindi diretso agad sa Bible study. Magbabago yung puso. Nagsisimula yan sa inyong relasyon. So kapag naramdaman ng tao na tunay mo silang mahal, naunawaan mo sila, tinutulungan mo sila, mas nagiging bukas sila sa mensahe ng kaligtasan. Ayan po. Doon mas matatanggapin nila yung mensahe ng kaligtasan. So yun ang pamaraan ni Jesus mga kapatid. At kung meron pa kayong nais magdagdag, sige po. Yun po, sige po. Yung pong yung panahon, yung oras. Kung nakikita at maramdaman ng tao na binibigyan natin siya ng oras natin, kasi importante po yung oras Kasi kung minsan ay dahil sa nakikita nilang kung gaano tayo nagbibigay ng panahon para sila ay pakinggan, tulungan, at ibahagi yung ating na mga karanasan din, ay isa pong malalaman nila, mararamdaman nila yung pag-ibig natin. Kasi kung hindi po natin sila paglalaanan ng oras at maging busy tayo sa mga ibang bagay, ay parang pakiramdam nila hindi sila mahalaga. Kung sila'y lumalapit sa atin, tapos para natin silang tinatamboy dahil may mga iba tayong pinagkakaabalahanan. Kaya po yung oras, lahat naman po tayo ay may pare-parehong oras at talent ng time, ay panalangin natin na ma-manage nating mabuti yung ating oras para sa witnessing at iba pang bagay. Amen. Tama po, Tama yan. Kapag nakita ng mga tao ba nagsasacrifice ng oras to para sa akin na talagang ito rin na kaibigan. Parang gano'n, Salamat po sa pag-share. So, meron pa po gusto mag-share. Kung wala na, ay pumupula na rin yung ating oras. Dadagdagan ko lang ng 3 minutes. Ayan, para sakto sa panalangin. Sino po ang gusto makisama sa akin sa panalangin, mga kapatid? Adoration and confession. Parang nakita ko hindi pala dito. So, may dalawa pala tayo dito, Pastor. Si Pastor Joel, saka si Pastor Pepito. Pastor po pa si Romeo Correa. Anyway, si Pastor Joel, pwede po kayo sa adoration and confession. Ako na sa supplication, Pastor. Sige po. Sige po, ipe-play ko lang yung music. Pag humina na to, Pastor Joel, diretso na po sa panalangin. Meron tayong soft music. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na banal, tapat at puno ng awa. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang pinagmumulan ng buhay, pag-asa at kaligtasan ng walang katulad ng iyong pag-ibig. At kadalikdaliklaan ka, O Diyos, sa bawat araw, maging hapon at gabi, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga sarili na wala kaming ipapayabang. Ngunit dahil sa kabutihan mo, Panginoon, aming ibinibigay ang aming sarili. Ikaw ang aming Diyos, na nasa langit, karapat-dapat kang purihin at sambahin sa mga oras na ito.
Panginoon, lumalapit kami sa inyo na may pakumbaba ang puso. Hinihiling namin ang iyong gabay sa bawat naming desisyon. At palakasin kami, Panginoon, na magkaroon kami ng wisdom, na hindi kami matitinag o anuman ang aming gagawin na desisyon ay nagmumula po sa iyo, Panginoon. Gabayan kami. Pag amin dinadalangin din ang bawat isa sa amin na maging tapat sa gagawin namin, Panginoon. Maraming salamat na ikaw ang nagtugon sa bawat panalangin namin, Panginoon. Amin dinadalangin ito, Panginoon, at tatapusin po ni Brother Milvin na panalangin. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, maraming salamat po patuloy sa umaga na ito na muli nyo kaming in-invite makasama, makapakinig ng lesson, matuto na inyong pamamaraan o dakilang Diyos. Tunay na iyong pag-ibig ay napakainam para sa aming lahat. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa aming kahilingan, mga o Diyos, nais naming ilapit ang bawat isa, lahat ng members ng CLPM at ng buong congregation ng Seventh-day Adventist. Tulungan niyo po kami na makapag-witness ang bawat isa sa amin kagaya ng pamamaraan ni Jesus Christ. Tulungan niyo po kami na maging handa na papuspos ng Holy Spirit upang ito'y aming magawa, dakilang Diyos, sa aming mga katrabaho, sa marketplaces, sa ilang mga lugar na malapit sa aming bahay, sa loob na aming bakuran, dakilang Diyos. Hindi po namin magagawa ito kung sa aming sariling pamamaraan lamang. Kaya nais naming lumapit po sa iyo at humingi ng iyong tulong at gabay. Nais din namin ipanalangin ang mga paaralan ng Adventist, ang KLA, ang mga elementary school, o dakilang Diyos, patuloy na nagagamit na matuturuan ng mga bata ang kanilang mga magulang, at sila din naman ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-witness din sa iba, o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang Every Family a Builder Program. Amin, nawa ay patuloy na kilusin ang aming mga puso at ito ay aming maunawaan ng pagiging kabutihan nito, hindi lamang para sa amin kundi para sa buong aming CLPM mission. Dalangin din namin ang groundbreaking sa gaganapin sa November 30 at sa ating constituency meetings December 8 and 9. Diyan din ang mga church building na ginagawa sa umpukan sa Del Fondo Church. Patuloy po na bawat isa ay maging daluyan ng pagpapala sa tinatayong iglesia na ito. Ganyan din ang Voice of Youth sa Valdez and Telepas Church at gaganapin nito sa December. Dalangin din namin ang mga nagaganap na evangelism, crusade sa aming mga nakasakupan, sa Pangpalay, sa Akle, sa Bantay Bayan, sa North Bulacan 1, Bintog, Talaksan, sa Tiaong Churches. Ganyan din ang sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, sa El Defonso, Bulacan. Kasama rin ang Bantay Bayan sa Olongapo City, Dimson, Lupao, Pampanga, at sa Santo Cristo, Nueva Ecija. Alam namin, o dakilang Diyos, ang pangaral na ito ay mahalaga. Ngunit turuan niyo rin po kami na maging handa, makipagkaibigan sa mga tao na ito. Kung sa ganun sila man ay hindi tumanggap sa ngayon, maging kaibigan namin sila at ang Holy Spirit ang gagawa sa kanilang mga puso at isipan. Panalangin din namin ang kagalingan sa may mga karamdaman. Si kapatid na Pagito Ulidan, siya ay nasa hospital ngayon ng maluba ang kanyang kalagayan. Kailangan po namin ang iyong tulong sa pagpapagaling ng aming kapatid na ito. Ganyan din si Brother Ramon Rojas, ganyan din si Sister Wilma Bacani, at ganyan din si Brother Rolando Simapranca, o dakilang Diyos. Kayo po nakakaalam ng kalagayan ng mga kapatid na ito. Kasama na iba pa na hindi namin nabanggit, hipuin po sila kami ng inyong mapagpagaling na kamay, pagkat kami ay nangangailangan ng kagalingan din, kagalingan sa karamdaman naming espiritual, o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang mga kapatid na nakasama namin dito sa Zoom Live, ang sambahayan ni Pastor Anel Pepito, Sister Marlene Simapranca, ang sambahayan ni Pastor Joel, sambahayan ni Pastor Jomer Clerigo, din ang sambahayan ni Brother Tony Lustre, ni Brother Esmin, Sister Maricar Tiglao, kayo din ni Ma'am Normita Baron, kasama na rin si Brother
Rosas, Wilma Bukani, andyan din po si Rolando. Patuloy niyo po silang pagpalain na mapagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. At ano man po ang kanilang mga pangailangan, inyong i-provide at inyo rin po silang patuloy na ingatan. Ganon din po ang buo nilang pamilya. Ito po ang aming inihiling, patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Salamat po. Good morning po sa ating lahat. Sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving. At ikatlo, sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras na magpatnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang
mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa kanya po'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, patuloy namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa inyo. Salamat po ng marami sa mga oras, minuto na amin pong ginugol ngayong umaga upang parangalan po namin ang inyong dakilang pangalan. Salamat sa mabutil ng katotohanan na amin natutunan ngayon. Lalong higit ang amin pong natutunang pamamaraan ng aming Panginoon kung paano mawin ang mga tao. Tulungan po kami, bigyan kami ng passion para sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Tulungan po kami ng Banal Espiritu ng mga siwa sa buhay po namin. Dahil sa pamamagitan po ng aming sariling lakas ay wala kami magagawa. Tanging sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Banal Espiritu na magiging mabisang instrumento po ninyo kami. Sa maghapon po namin aktibidades ngayong araw na ito, tulungan po kami, samahan kami at maranasan yung banal na presensya upang may paghanda po namin o may handa po namin ang araw ng Sabat sa araw ng bukas. Tulungan po kami na patuloy po kami maging mabisang instrumento ninyo sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin ay may pahayag namin at may bahagi sa kanila ang biyayang ipinagkaloob po ninyo sa amin na gusto ninyong maipagkaloob din sa kanila. Patawarin po kami sa mga pagkakasalang nagawa po namin sa isip, sa salita at sa gawa. Ang lahat po ng ito'y inihiling namin, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Amen po. Amen. 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 Ang ating po chanting, mga kapatid. Amen po. Every church is a missional church. I'm Every missional. church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I hear, move forward God's mission. DLP, we will go. God first, never be last. Maraming salamat po mga kapatid. Mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Amen po. Sumainyo din po. Amen po. Bye-bye. God bless. Good morning. God bless, mga kapatid. Good morning po. Participation lahat ngayong umaga.
Happy Morning, Pastor. Happy preparation. Bye-bye, Sister Irma at Sister Jonathan. Good morning po, Ma'am Hey, Brother Glenn. Good morning. Bye-bye po. Bye-bye po. Good morning. Brother Edmond, hindi alata Hindi alata kung walang tulog Puyat. Hindi ba puyat? Hindi, puyat na siya, Pastor. Hindi pa natutulog. Nagtatrabaho. Pero anyway, inuuna pa rin ng Panginoon kahit walang tulog. Salamat. Thank you. God bless po. God bless po. God bless, kid. Alright. Ayan po ang ating lesson sa umaga na ito. At ako ay natutuwa na nalulungkot, mga kapatid. Gusto kong gawin yung Christ method, mga kapatid. Pinapanalangin ko yan sa Panginoon. Nawa ay sa tulong ng Holy Spirit, ay magawa ko rin yan, ganyang Christ method. Isang kaluluwa sa pamamagitan ng Christ method ay napakaganda na, tinatapos yung panalangin. Sayang, anyway, alam ng Panginoon, nakasama tayo lahat sa panalangin. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa kanina 28 tayo, may 20 pa natira. Pero purihin ng Panginoon, nandiyan pa rin kinanatili. At bukas ulit, mga kapatid, wala namang ibang kapupuntahan kundi tayo ay patuloy na lalago dito sa ating ginagawang pag-connect sa Panginoon. Dahil kung paano ako lumago, mga kapatid, dito rin ako nagsimula sa ating pag-connect sa everyday devotional nung kami pa ng Pastor Nelvin. Madaming natutunan, madaming nakakonect sa Panginoon, at wala nang ibang pamaraan na ako'y lumago kundi dahil dito rin naman sa pagdi-devotional. Kahit online yan, malaking pasalamat na natin at meron tayong ganitong worship sa umaga. Dati kasi walang ganito nung wala pang pandemic. Tayo lang sa bahay, minsan hindi nagiging sapat. Pero ngayon ay okay na okay. Share niyo po, mga kapatid. Invite kapatid sa church, makinig, makijoin, at makisama sa panalangin. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this